And with the love that God has given to us, we have this freedom to sing His love, not just here on earth, but forever. So, yun yung isang magandang biyaya sa atin ng ating Panginoon. So, with that, let's continue worshiping and praising the Lord as we listen to His word. Shall we all bow down once again our heads? And let us pray. Father in heaven, thank you, Lord, that we have always this privilege to be with you, Lord, to be with your presence. Thank you, Lord, that we will be listening once again, Lord, for your words. And we pray that your word, oh God, be the food of our soul. You are free to move in our midst. And I pray, Lord, that the one that you will be using is you, Lord, with strength and knowledge according to you, and give you, Lord, double portion of your anointing and wisdom as well. And every one of us, Lord, that will be listening to your words, I pray open our hearts, O God. Thank you so much, O Lord. Our glory always belongs to you. This is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, you may be seated. So nasa isang copy na po tayo ng 2 Corinthians chapter 12, mga kapatid. Ito na po yung continuation natin in regards to the ministry of St. Paul, how he defended yung kanya pong giving lingkod ng ating Panginoon. So the same method or the same thing that we have to do, at tandaan niyo po lagi, mga kapatid, huwag niyo po basta-basta ipamimigay, ipagpapalit ang inyong pagkahirap mula sa ating Panginoon. Huwag niyo pagpapalit sa ating mga problema o pagsubok. At kahit pa may mga ganitong mga labanan, si St. Paul, hindi siya naging pusong mamon. Si St. Paul, mga kapatid, naging matibay siya. In fact, kung iba-iba na talaga siya, pwede niya sabihin, Lord, nag-ministry na nga ako, ito pa yung aking kakaharapin. Hindi nila ako matanggap. Itong mga tao to, sila rin pinaglilingkuran ko, para bagang wala silang pakialam sa akin. Pwede marami yung St. Paul sabihin yun, pero yun kasi ay isang ugali, character ng isang immature na Kristiyano. So, hindi ganon mga Kristiyano, especially in these last days, dahil itong inaaral po natin, medyo lumalalim na, medyo nakikita natin the value of your ministry, the value of serving the Lord our God. Huwag mong ipapa-snatch yan sa kaaway. Yan yung pinakamahalagang meron tayo, mga kapatid, sa buhay na ito. Huwag niyong ipapamigay, ipapagaw, o ipapakuha na lang ng ganun-ganun sa maaway. Ito talagang pilit na binabakla si St. Paul sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, sa kanyang ministry, sa pagkakatawag niya sa Panginoon, pero tibay ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos ng Lord. Let's pray. Now, reading the book of 2 Corinthians, tayo sa verse 1. In the Bible, it is doubtless not profitable for me to boast. I will come a vision and revelation of the Lord. I know a man in Christ 14 years ago, whether in the body, I do not know, whether out of the body, I do not know. God knows. Such a one was swept up to the third heaven. And I know such a man, whether in the body, or out of the body, I do not know. God knows. How he was swept up in the paradise, and heard inexpressible words, which it is not lawful for a man to utter. Of such a one I will boast, yet of myself I will not boast, except in my infirmities. For though I may desire to boast, I will not be fooled. For I will speak the truth, but I refrain, sabi niya, isa po, lest anyone should think me of what he sees me to be, or hears from me. So here Paul saying that he had this vision, the paradise, in fact, mga kapatid, he was caught. We don't know exactly how the Lord God
brought him to the third heaven. Yan po yung pinaka-istorya po nito. Now, giving you the backdrop, mga kapatid ng ating pong pinag-uusapan, we're now in chapter 12. At itong chapter 12 na ito, mga kapatid, ay nasa last part na siya and how he defended himself, his calling, his ministry against those so-called disciples and apostles of the Lord Jesus Christ. Talagang binabanatan po dito si St. Paul. Kaya itong time na ito, itong sulat na ito, ay napakahalaga po nito. Bakit? Si St. Paul, i-reflect niya po yung kanyang pagkahirang sa Panginoon na napaka-importante, napakahalaga. So here, mayroong mga tema po rito sa chapter 12 na iisa-isahin po natin. Pero yung first part na atin pong binasa ay depensa po ito ni St. Paul sa mga taong nagda-doubt po sa Kanya. Sabi niya, it is doubtless and profitable for me to boast. In fact, sa ibang translation, when you read that, makikita niyo po sa reading doon na meron ako yung pagmamalaki, pero wala namang kwenta, wala namang saysay kung sasabihin ko sa inyo. So, looking back or going back to the background, naalala niyo last time sinabi sa inyo na ito pong si St. Paul ay dinidegrade o kaya binadown yung kanyang calling itong mga taong ito. Pero si St. Paul, cool lang po siya. Hindi niya nilalakad yung mga credentials niya, bagamat ginawa niya yon, pero hindi para pahiyain o pagmalaki sa mga tao, kundi sa kanilang gusto at sa kanilang pamaraanan, how these people dinadaw ng tao ito, hindi nila alam na bigatin pala yung kanilang kausap. Pero sabi ni St. Paul, alam mo, mapapala ko kung aking ilalakad, ang aking mga barahan sa inyo, ang aking credentials sa inyo. Walang kwenta yung ganoon. Pero, ganun pa man, para rin sa aking pagkakahirap, kailangan ko itong sabihin, pero hindi ito sa pagmamalaki. Sabi niya, it is doubtless, walang saysay for me to boast. So here, Apostle Paul, I will come to vision, revelation of the Lord. Ito yung medyo maganda kay St. Paul. Ayaw ko sana itong sabihin. But because these people, mga kapatid, ay very often disregarded the calling of Apostle Paul, sabi niya, lagyan mo sa verse na natin. Sabi niya rito, meron akong kilalang tao. Nakikilala ko isang lalaki kay Kristo na mayroon na 14 na taon. So actually, when you trace back dito, mga kapatid, around mga 41 o 42 AD na ang nakalipas ay 14 years kasi nung sinusulat niya ang Corinto, siguro nasa nasa 64 AD na yan. 64 to 65 AD. If I'm not mistaken. Last part na ito ng buhay niya. Pero binalikan niya yung napakagandang ginawa sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam. Inagaw hanggang sa ikatlong langit. Now, dito po, ang sinasabing third heaven, mga kapatid, ito yung throne ng ating Panginoon, ito yung paradise. Verse 7 kasi, for the Jewish culture, sa Jewish perspective, ito yung ipapawid natin The second heaven pertains sa po, yan yung outside of our atmosphere. Yan na po yung mga bituin, nandiyan na yung mga planetang matataas. Then the third heaven, yun na po yung trono ng ating Panginoon. Dinala siya ng ating Lord sa paraiso. Inagaw po siya. Actually, hindi niya nga yung sinasabing, ako yung lalaking iyon. Ako yung dinala ng Lord. Kaya yung sinasabi, nilala ko lalaki, kay Kristo, mayroon na 14 na taon. Sa katawan, di niya alam Kung dinala ba talaga siya sa katawan, di niya alam. O dinala yung kanyang soul, o yung kanyang spirit doon. Pero malinaw sa kanya na dinala siya ng ating Panginoon. Now, verse 3. Sabi dito, at nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan. Ewan ko, Diyos
basta nakakaalam. Kilala niya, bakit siya yun? Verse 4, na kung paano siya inagaw sa paradiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat sa litangi ng tao. See, imagine, of all the apostles of the Lord Jesus Christ, called apostles, the 12 apostles, hindi po nakaranas ng ganyan. Si Apostle Paul po ang nakaranas ng ganyan sa kanila. Pero dahil tayo niya natin pagmalaki, mga kapatid, napilitan po siya na sabihin na dahil sa ginagawa niyo yan, against sa aking ministry, against sa aking calling, ito yung experience na binigay sa akin ng Diyos Church. Dito pa lang makikita yung nakagad, mga kapatid, that our experience with the Lord Jesus Christ is so vital, is so important. Bakit kanya? Kasi may mga karanasan tayo sa Lord, may mga narating tayo, may mga times sa buhay po natin na i-degrade tayo ng kaaway. Dagamit ang kaaway para tayo isirain. Pero dito, isang technique na ginawa ni St. Paul, yung isang experience niyang walang kayang, o sabihin natin, walang kapareho niyang nangyari sa ibang tao, kumbaga. So, yun yung gusto sa atin ng ating Lord. Pag ikaw ay i-degrade, pag ikaw ay i-questionin o kaya sabihin natin na gustong baklasin ang iyong pagkakahirap, mga kapatid, o pagkakatawag sa ating Panginoon, you have to go back on how you experience the Lord Jesus Christ. Paano yung unang tagpo o kaya saan ka dinalang naranasan ng ating Panginoon? Doon pa lang pananaman. Doon pa lang makikita mo that the Lord Jesus Christ is so personal when it comes to relationship, di ba? I don't know baka may pinag-ibig sa inyo. I don't know baka meron iligtas sa kamatayan. I don't know baka meron sa inyong pinagpala financially. Go back, mga kapatid, dahil yun yung isa sa magpapatibay sa atin na tayo magpatuloy sa pagkakatawag ng ating Panginoon para maglingkod po sa Kanya. Ano yung verse 5, animal? Ang sabi niya dito, tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri. Maliban na sa aking mga kahinaan na Paul here, trying to switch the mindset of these people, the success here on earth, success in the world, is the exact opposite of success when it comes to the calling of the Lord Jesus Christ, when it comes to spiritual matter. Ibig sabihin na yung pagtatagumpay sa libutan ay kabaliktaran ng mga tagumpay sa ating Panginoon. Okay? Kaya dito, sabi niya gano'n, ako'y hindi naman talaga ako magmamapuri. Kaya lang, magmamapuri ako, pero ang gagamitin ko yung aking kahinaan. Now, very interesting ito, mga kapatid. Bakit kanya? Dahil sa kahinaan po natin na pinararanas sa atin ng Lord, unang-una, doon lumalabas ang lakas ng ating Panginoon. Yung mga panahon, wala kang magagawa, mga panahon na hirapan ka, and that's the time ang power ng Lord magmamanifest po sa atin. Power ng Lord, mga kapatid, ay makikita po sa atin. At yun yung sinasabi ni St. Paul na pinagmamalaki niya. See? Hindi niya pinagmamalaki kung ano yung mga natanggap niya, pero sa una, gusto niya ayaw niya man sabihin, pero napilitan siya dahil nga sa ginagawa sa kanya. Pero sabi niya, hindi yan yung pagmamalaki ko. Ang ipagmamalaki ko, yung mga kahinaan na meron ako. So may mindset kagad si St. Paul na serving the Lord, our God. Yung paglilingkod natin sa ating Panginoon, wala tayong dapat na ipagmalaki, mga kapatid, kundi ang mga kahinaan na meron tayo. Yun talaga yun. Dahil doon laging napupuri ang ating Diyos na buhay. See, bakit tayo may mabibigat na pagsubok? At ang hirap lusutan, ang hirap lagpasan, mga kapatid. At minsan, wala na lang, ginagawa na lang ang magiging paraan para masabi natin, wow, tapos na, wow, na-solve na. At doon laging magaling at malakas ang ating Diyos na buhay. See,
Imagine that, mga kapatid. At gano'n, si St. Paul, number 6. Ano sabi sa number 6? Sapagkat, kung ibig ko ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang sapagkat sasalitay ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka kung sino man ay nag-aakalang ako'y mataas, o nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin. Ito yung iniiwasan ko ni St. Paul. Baka mamaya, makita niya kung nagmamalaki. So, tignan niyo rin mga kapatid, ang inyong mga sarili. Kasi may mga pinupromote ang Lord, may binibigyan ng magandang bagay ang Lord, may mga tinataas ang Panginoon. Ingat tayo, baka mamaya, lahat ng iyan ay magdala sa iyo sa pagkabagsak o maging ipagmalaki mo ayon lang sa iyong kakayanan. See, remember David, kailan bumagsak si David? Hindi lang siya bumagsak kay Bathsheba, mga kapatid. May time kay David na sila'y lalaban. Ang ginawa ni David, nag-rely po siya saan? Sa mga armies niya. Binilang niya ng pagkarami yung kanyang mga army. Ngayon, ang sabi ng Bible, mga kapatid, nung sila lumaban, natalo po sila. So, pinarusahan po siya ng Panginoon. At ang isa sa matinding parusa doon, namatay ay 70,000. Because of his arrogance, etong tao ito ay binagsak ng Lord. Si St. Paul, alam niya po yun. May pinabasa niya yung buhay po ni David, mga kapatid. Kaya ayaw niyang magmataas, ayaw niyang magmalaki. Ano po yung punto po dito? We have to be remain sa ating pong humility, sa ating pagpapakumbaba. At ang lagi opposite talaga ng pagpapakumbaba ay ang pride. Tatandaan niyo po yan. Galit na galit ang Diyos sa pride. Kaya kung meron tayong natitira pa yan sa ating mga puso, dapat tinatanggal na po natin yan. Aalisin mo talaga yung pride sa iyong puso. Diba? Minsan may mga kaalitan, minsan kahit pasabihin natin, tama ka. Like this one, si Apostle Paul. Tama naman, di alam niya naman yung katotohanan Wala siyang inaargabyado. Pero kahit tama si St. Paul, ayaw niyang manatili o ayaw niya magkaroon siya ng pride. Kaya hinarap niya ito sa isang mapagpakumbaba na pagpapaliwanag. So, ganoon din po sa atin. Kailangan talaga ng mga mananampalataya, isa sa dapat talaga natin alisin yung pride po natin. Amen? Wala akong kausap. So, mabigat po yung pride, mga kapatid. Natayo po yan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi may temptation na baka mamaya sa pagmamataas po natin when it comes to experience in the ministry, when it comes to seniority, when it comes to tagal mo na sa paglilingkod, baka mamaya ma-distract na tayo ng mga bagay na yan at hindi na si Lord ang makita po sa atin. Always go back, mga kapatid, that the very purpose why God exalted us is to give glory unto the living God. Naintindihan niyo po? Bakit tayo pinauunlad ng Diyos? Bakit tayo inaalam ng Lord? Bakit binibigyan ka ng trabaho maganda? Bakit binibigyan ka ng biyaya? Relasyon maayos? Lahat po yan para po sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. See? Ano po yung nandito, mga kapatid? Hindi mo natatakot, kundi iniiwasan ko ni St. Paul na i-discuss at i-highlight yung kanyang mga naating sa buhay. Kasi once na nangyari po yun, baka mahulog po siya sa pagmamalaki. Yung tinatawag na self-exaltation. It's so timely, mga kapatid. Kagabi kasi nanonood ako at si nga, sama ko nanonood. Di ko alam kung napapanood yung kinapanood ko kasi lalaro sila ni Gavin. O bago kaya na siya dumating. Nanonood ako sa isang interview ng isang yung pinakamayaman actually ngayon sa Pilipinas. Kilala niyo ba pinakamayaman sa Pilipinas ngayon? When it comes to pera, sa monetary, pangalan niya po yung Enrique Rasotti. Naumusan niya na sa bilyar, pero in-interview niya, mga kapatid, parang 2 years back, at pinapanood po siya, mga kapatid. Ang tanong sa kanya ni Tatang Ying, hindi panoorin, may mahaba na. Ang tanong sa kanya ni Tatang Ying, yung nasabi kasi that time, 2 years ago,
siya yung pangatlo sa pinakamayaman. Pangatlo, unang bilyar, then nasisi, Mills yata. Pero ngayon, sabi nila, siya na daw talaga pinakamayaman. Parang asset niya nasa 13 billion may dollar. Tapos sabi nga nung naging interview na ikaw ngayon, isa sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. Ikaw yung kinikilala na pinaka, hindi sa pag-ato. Sabi niya mga kapatid, sila lang naman nagsasabi nun eh. But never in my life, sabi niya, hindi dumating sa isipan ko yun. Yung, mayaman ako, bilionary ako. Sabi niya, sila lang naman nagsasabi nun eh. Tapos sabi nung hindi mo ba yun? Sabi niya, hindi. Kasi baka mamaya maniwala ako eh. At magdala pa sa kanya ng pagmamalaki. Kita niyo? Pagmamalaki. So, itong taong ito, pinikilala siya ng lahat sa Pilipinas siya pinakamayaman. Pero hindi niya iniisip na siya pinakamayaman. Tinanong siya, magkano pero ko sa wallet na yun? Sabi niya, hindi niya alam. Pero madalas daw, credit card ang laman. Credit card. Pero hindi niya iniisip na siya yung pinakamayaman. Kasi nga, baka mamaya mag-isip lang na, ako isa sa pinakamagaling. Ayaw niya po yun. Iniiwasan niya po yun. Kasi nakita niya yung mindset. Hindi naman sila, sabi niya, hindi naman kami nagsasabi na, bilyonaryo kami. Sila lang naman yun eh. And those things are just papers, sabi niya gano'n. Sa papel lang yun eh. Sa papel lang yun. Nakikita niya mga kapatid. Yung mindset. Tapos biglang pinanood ko yung isa pinakamayaman. At natuwa ko doon sa sinabi ni si Ramon Ang. Isa sa tigil naman mga kapatid. Sabi niya gano'n, ang mahalaga ay makatulong ka sa tao. Mabigyan mo sila ng pagkakitaan. Diba? Sabi niya gano'n, tinatuwa ko sinabi niya, sa buhay na ito, di ba? Ilang beses lang naman tayo kumakain, 2, 3. Kahit marami kang pagkain, hindi naman niya maisasaksak sa tiyan mo lahat. Kasi maganda yung nabubuhay ka ng maayos, nakakatulong ka sa kapwa mo, nakakatulong ka sa bansa. Kasi itong mga tao ito, malaman, kasi ang Diyos, wala namang pinipilit pag nagpakumbaba ang tao. Hindi ko sinasabi, tawag dito, hindi ko sinasabi na gayahin natin sila, kasi biblical naman tayo. But this time it shows, mga kapatid, na kapag may pagpapakumbaba talaga ng tao, regardless siya kung Christian o hindi, na itataas talaga siya sa buhay na ito. Pero pag ang tao ay ma-pride, ilan na nakita natin ma-pride sa buhay na ito, di ba? Binagsak na, bumagsak na. Yung isa nga yan, di ba? Sikat na sikat siya dati, pinupuntahan yung kanyang kaninan, pero tumaas ang kanyang tingin sa sarili, ayaw magpa-picture, busy, etc. Ngayon, nahuli yata nung nakaraan, nakulong, tapos ano to nangyari. See, pag ikaw talaga yung magpapataas sa sarili mo, ibabagsak ka talaga. So mag-ingat po tayo mga kapatid, na wag pupunta sa isip natin yung mga tagumpay na yan at may pagmalaki po natin. Yung self-exhortation, isa yan sa naging central issues dito po sa ating pong pinag-aaralan. At marami po dyan kinikriticize si St. Paul. But ironically, mga kapatid, yung criticism nila kay St. Paul ay bumalik po pala sa kanila. Bakit? Kasi they thought that these people are super apostles, super disciples. But it turns out, mga kapatid, na ito palang mga ito ay sa papel lang magaling, sa credentials lang magaling, but when it comes to humility, wala po sila nun. Kaya nakita ni St. Paul yun, okay, sige, gusto niyo pala ng ganyang laban? Papakita ko na natin ko, pero hindi ko ito pinapakita para pag malaki sa inyo. Para makita ninyo na ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapakumbaba. Naintindihan niyo po? Diyan ba kayo? Ang tunay na success sa buhay na ito ay sa pagpapakumbaba. Okay? So here, in verse 7, ito na yung kanyang drive. Unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelation. So that's the first one. Ang daming binigay sa akin ng Diyos. Punong-puno ako ng revelasyon.
But there is a problem according to flesh was given to me, a messenger of Satan, to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this time, I pleaded with the Lord 3 times, that I might depart from me. That it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I make pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So here, Paul lay down everything, mga kapatid, that he experienced in the Lord Jesus Christ concerning to his ministry. The first one, sabi niya, lest I should be exalted above measure by the abundance of revelation. Napakadami pong revelation na binigay kay St. Paul. Nakakapagaling siya. There was a time, mga kapatid, naglalakad siya, kung sino yung tamaan ng anino niya, gumagaling. May panyo si St. Paul, pag pinapahid sa mga may sakit, gumagaling. And there's an instance, one time, ito si Eutico, nahulog dahil nangangaroon si St. Paul, namatay po, mga kapatid, siguro, dahil inabot na sila ng madaling araw. Inaantok na itong binatang ito, nalaglag po siya. So, yung bahay marahil na kanilang pinagsiservisan ay mataas. Tapos nakaupo siguro yun sa tabi ng edge. Hindi natin inaas kasi hindi natin alam pangyayari. Masasabi ng Bible na naglag siya, nahulog, namatay. Pero anong ginawa ng Lord kay St. Paul? Binigyan siya ng kapangyarihan o kaya binigyan siya, mga kapatid, ng tawag dito ng way para yung taong ito ay mabuhay. See, hindi naman si St. Paul talaga nagbuhay kundi ang kapangyarihan ng Lord, but to be used by God on that particular miracle, matindi po yun, mga kapatid. Matindi yun. So, nabuhay yung binata, marami siyang revelation, marami siyang ministry, marami siyang miracles na pinahintulutan ng Lord na nangyari po sa kanya. Sabi niya, pwede ko lang ipagmalaki yung mga bagay na iyon. Higit sa inyong lahat. Para bang, sige, sinong tatapat sa akin? The first one, ang kanyang argument, ang kanyang nilalatag, mga kapatid, o reason niya, nakarating na ako sa third heaven. Pero hindi ko naman talaga dapat sabihin sa inyo yun eh. Pero when nagmamalaki kayo, hindi niyo pa na-experience yung na-experience ko. See? Pangalawang latag niya, mga kapatid, ano sabi niya? Maraming revelation binigay sa akin. Kayo, anong meron kayo? Sabi ni St. Paul. Baka mamaya, husay lang sa pagangaral, galing lang sa pagsasalita. But when it comes to the product, the fruits, sa inyong mga ministry, wala kayong may pakita. And even the revelation of the Lord Jesus Christ, ano may pagmamalaki yung sabi ni St. Paul? Wala, lahat yan wala. Pero hindi ko sinasabi sa inyo para ipahiya kayo, kundi para makita ninyo that serving the Lord our God, hindi pagtataas ng ating mga sarili, hindi pagtataas ng ating achievements and success, kundi pagtataas sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ano sabi niya? Above measure by the abundance of revelation. Kaya lang sabi niya, according to flesh was given to me. Yun naman din ang isang maganda sa ating Panginoon. Yun yung isang maganda sa Lord. Hindi mo matatanggap lahat, kaya huwag kang magtatampo, mga kapatid. Amen? Kung may binigay sa kapatid mo at wala kang gano'n, purihin mo ang Lord. Amen? Huwag kang magsiselos. Kung binigay sa kanya ang lahat, kagaya kay Daniel Padilla, may inggit. Diba? Hindi totoo yun. Siguro meron siyang wala ka. Pero meron ka rin na wala siya. Dito sa St. Paul, sa dami ng mga natanggap sa Lord, ang Lord, mga kapatid, gumawa niya ng paraan para manatili siya mapagpakumbaba. See, imagine this. Even the Lord Jesus Christ, He is after of your soul. He is after of the soul of St. Paul. Why? Bakit? Kasi, mga kapatid, very interesting. Binigay ko sa iyo halos lahat. Baka mamaya, lahat naman yan, na meron ka,
maging daan sa iyo sa pagkakabagsak mo. See, kaya minsan ang biyaya ng Lord, ang blessing ng Lord, nakakatakot eh. Pag hindi ka marunong humawak, baka yan ang magpalaglag sa iyo. Naintindihan ninyo? Baka yan ang magpalayo sa iyo. Kaya ang talino ng Diyos, malamang alam niya ang puso ni St. Paul. Pag ito manatili sa kanyang kalagayan at wala siyang thorn in the flesh, baka malaglag itong bata kong to, baka malaglag itong anak kong ito. So, ito naman ang concern din ng Lord sa atin. I believe personally, bakit ito nilagay sa atin? Maraming pwedeng magagandang gawin sa iyo ng Diyos. Kaya lang minsan, mga kapatid, kailangan mo rin mag-ingat. Baka mamaya, yung hinihiling mo sa Panginoon, pag binigay sa iyo, yan ang magpabagsak sa iyo. Di ba naalala nyo? Nagpipray ka ng abundansya, handa ka ba sa lalagyan mo? Nagpipray ka, mga kapatid na alin, na ulan, handa ka bang mapungikan? Meron ka bang payong para pagsugod mo doon, hindi ka mababasa? See, kahit ang panalangin natin, dapat nating suriin, dapat nating tingnan. Marami itong sinasabi sa atin, ilan ng kapatiran ang dumaan sa ganyan, at yan ang nagbabagsak. Kaya yung pangalawa, mga kapatid, hindi mas nakakatakot. Makinig kayo. Bakit? Kasi baka mamaya yung iniisip nilang biyaya na naglagay na sa kanila, mga kapatid, sa paglayo sa Panginoon, ay manatili pa rin sila sa ganung kaisipan, hindi pagpapala pa rin. Hindi totoo yun. Once na ang blessing ng Lord binigay niya, mga kapatid, kailangan mo yung ingatan, pahalagahan. Kailangan mo yung, mga kapatid, na matutunan kung anong gagawin. Bakit kanya? Kasi it's either nila magpabagsak sa iyo o magpaalat sa iyo. Ito ang mas matindi. Kapag hawak mo na yun at iniisip mo na sa paglayo mo sa Diyos o pag-alis mo sa Diyos, mga kapatid, ay nasa tama ka pa, nasa ayos ka pa, baka mamaya yan na yung naging problema. Ang sinalaro Christian, mga kapatid, nung blines ng Lord, listen, nung blines ng Lord na palayo sa Lord, at iniisip nila na nasa Lord pa sila. Yun yung nakakatakot. Naintindihan niyo? Diyan ba kayo? Tanda niyo, ha? Yung una, binigay ang pagpapala, at ingatan mo, baka yun ang magpalaglag sa iyo. Pangalawa, binigay ang magpapala, mga kapatid, ang biyaya. Kung nalaglag, iniisip niya, well, habang iniisip niya na itong biyaya nito, mga kapatid, ay palaglag sa kanya, iniisip niya na okay pa rin. Bakit? Kasi bigay ko ng Diyos. Tandaan niyo po, mga kapatid, hindi lahat ang binigay ng Diyos sa atin ay gusto niyang ibigay. Baka mamaya testing lang sa iyo yan. Naintindihan niyo? Marami nang binigyan ng Lord, mga kapatid, pero testing lang ng Panginoon. Si Migaya, diba? Ila Jehoshaphat, ila King Ahab, si Ahab. Diba? Sino pa? Si Balaam. Although hindi naman si Balaam propeta talaga sa Israel, pero ginamit siya ng Lord. Mga kapatid, yung donkey na sinasakyan niya, na matagal niya na nasama. Pupunta sila sa isang lugar. Sabi ng Lord, nagtumuloy, ayaw niya maniwala. Kasi nga, propeta siya, alam niya yung mga nangyayari. Pinapalo niya yung donkey dahil dumiretso. Ano sabi ng donkey, mga kapatid? Bakit mo ako pinapalo? Di ba matagal mo na akong masama? Ang ginawa ko sa'yo mali. Ano pinapagawa ko, ginagawa ko. Sabi niya, bakit? Hindi ka dumidiretso. Ano sabi ng donkey? Sabi mo nakikita. May dalawang angel dito, may angel dito. Pag dumiretso ko, kakagalin ako, mamamatay ako. Punong-puno ng biyaya o pagpapala si Balaam. Pero hindi niya na nakikita na yung pala ang nagpapapahamon na sa kanya. Akala niya, tama pa rin lahat ang ginagawa niya. Yan yung isang nakakatakot. Na sa mga pagpapalang meron tayo, mga kapatid, tapos na nagpalayo sa atin, iniisip pa rin natin na tayo nasa tama, baka hindi ka na makabalik. Ilan na nakita ko Kristiyano ngayon. They are not after the spiritual matters or after sa spiritual things. They are after, mga kapatid, the blessing of the Lord. The blessing is not evil. Tandaan niya na hindi masama ang blessing. Papala yun.
Lahat tayo gusto natin ng pagpapala, pero ingatan natin yung bagay na yun. Yun yung sinasabi ng ating mga pinag-aaralan. Okay? Nagigets po ninyo? Sabi niya, the thorn in the flesh is given to me. Actually, hindi natin alam, debatable yung thorn ng flesh niya. Sabi nila, pwede daw na din sa mata niya. Sabi naman iba, baka mamaya may sakit siya sa... Actually, sa ibang mga theologian, sabi niya, may malaria daw si St. Paul. Ano ba yung mga nabasa ko? Thorn in the flesh niya, yun nga, yung mata niya nagluluha. Hindi alam kung ano yun. O kaya, sabi niyo sa theologian, marami may kahinaan talaga siya. Baka natutokso siya sa ibang bagay. O kahit kung basta meron talaga siyang kahinaan. Na minsan inaalam, hindi minsan, inaalam ng Lord na meron talaga din tayong ganang mga para hindi naman pabagsakin tayo, para lalo tayo dumipende sa ating Panginoon. Kasi hindi mo kaya ang kahinaan mo, liban na ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ay, nanayin po yun? Buhay pa kayo? Minsan yan ang kahinaan niya na kailangan ko mapagtagumpayan. Yung parang pinakausap pa yung parang mga estudyante ko kayo ng pang. Huwag kayo ng 1/4. Pero no, 1/4. Huwag kayo ng 1/2 crosswise. Sir, crosswise? Oo. Sir, ano yung 1/2 crosswise? Oo. Sir, susulat namin pangalan namin. Hindi. Fingerprint mo lang. Lagay dyan. Lutang. O, sagutin ito. Sir, ano gagawin? May exam kami? Ay, hindi. Gagawa kayo aeroplano. Lutang. Kami gagawin mo. Ano sabi ni St. Paul? I am torn in the flesh. Bakit? This is the interesting part. Dito niya naintindihan yung magandang bagay. Messenger of Satan to buffet me. Messiah should be exalted above measure. Yun yung point ni St. Paul. Kaya, 3 times siya daw pinag-pray na mawala, hindi sinagot ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, my grace is sufficient to you. Okay na yan. Sapat na biyaya ko sa iyo. See? Isa-isayin natin mga kapatid. The first one, bakit tayo may thorn in the flesh? Bakit may kahinaan? Para mas lalo pa natin makita na wala kang magagawa kung wala ng Diyos sa buhay mo. Kailangan natin yung mga bagay ngayon. Pangalawa, sa kahinaan yan, dahil makakakilos sa ating Panginoon. So pag tayo pinalakas, wala ka pa rin pagmamalaki kasi ang Diyos nagpalakas pa rin sa iyo. Nakukuha niyo? Ito yung mabigat mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na magmalaki tayo. Baka mamaya sabi ni St. Paul, ito yun. Sa dami binigay sa akin ng Diyos, sa dami ginawa sa akin ng Lord, mga himala, hindi malayo siya ay magmalaki. See? May tendency malaki mga kapatid na magmalaki yung St. Paul. Bakit? Nasa karakter niya yung dati. Nandiyan niyo? Yan pa naman yung isa sa mga nakakatakot. Minsan may mga ugali tayo sa mga nakaraan na minumulto pa rin tayo. Pag hindi mo ito naingatan, yan yung minsan magpapabagsak sa iyo. Marami na ako nakita mga Kristiyano. Mas sinabi ng Bible that you are a new creation. All things has passed away. Hindi. Meron lang, you are a new creation. All, you are now old also. Ganun ay nangyari. Tumanda ka na lang ng ganyan. Mag-ingat po tayo ng mga kapatid. Baka tumatanda lang tayo sa edad, hindi sa maturidad. Baka tumatanda lang tayo sa bilang ng araw, sa bilang ng taon, sa paglilipon, sa haba ng taon, sa haba ng panahon. Pero hindi tayo umuunlad sa ating mga pananampalataya. Always remember this, mga kapatid. This is story. Ayaw ni Lord kung tayo ay magmalaki. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times. Pero sabi ng Lord, my grace is sufficient for you. And my strength is made perfect in weakness. Ang iyong kahinaan, diyan makikita ang kalakasan ko. Diyan magpaperfecto mga kapatid. Ang alin, magiging sakdal ang kapangyarihan ng ating Diyos
na buhay. Kaya sabi niya, therefore, most gladly, I would rather boast in my infirmities. Mas gusto ko na ito magmalaki sa aking kahinaan. Eh, rolling mo. Kasi doon makikita ang Lord. Parang isang araw, wala kang pagkain, pero gumawa ng paraan ng Lord. Sino mapupuri? Salamat sa Panginoon dahil hindi sa Kanya, wala kang makain. Isang araw, hihiling ka ng trabaho, binigay ng Lord, mga kapatid, ang imposibleng trabaho. Yung patutuo ko nga sa inyo, di ba? Sa edad 233, bibigyan pa tayo ng trabaho ng Lord. Dinali na lang, doon pa tayo dadalhin. At ang interesante pa doon, mga kapatid, imagine mo, magtuturo ko sa mga bata. Kahapon, nagating kami sa seminar, nagsama ko doon sa grade 11. Talino yung batang yun, mga kapatid. Siya yung isa sa pinakamahusay sa math. Actually, sila yung panalo ng contest. Sabi ko, Trisha pangalan ng Trisha Real na. O sumama, ating kami ng seminar, BKD, Batang Kontra Droga. Seminar, nakakatamad mga kapatid. Pero kwento, stats, ayaw namin yun. Ayaw niya rin yun. Ginawa lang namin ang pentuhan kami. Pero yung pentuhan na yun, hindi siya sinarang mga kapatid. Ang dami niyang tanong sa buhay. Ang dami niyang tanong. Sinisiyempre sa kanya, alam niya pastor ako. Hindi ko na siya estudyante. Pero alam nila pastor ako. Sabi niya, sir, sabihin niyo, kasi kami ganito, kami ganyan. Sabi ko, siguro ito yung purpose mo, Lord, kaya ako nakarating dito para ma-share itong mga batang dito. Para ma-share itong mga estudyante dito. Yun talaga ang purpose natin doon, mga kapatid. Isang araw, alis din naman ako doon. Isang araw. Pag-graduate lang ito, ay hindi naman siguro. Kung napaayos yung bahay, nakapili ng bahay. Kasi sabi ko, ang una namin talaga, ang una ko ay ministry. Ministry yung sakit sa ulo. Wala nag-iinin. Nanonood ako ng podcast kanina, ng mga ewan ko, sino mga konsyentilahan ko ng mga yun. Topic nila ang pastor. Siguro mga pastor yun ngayon. Pastor ba, may sahod? Sabi niya, wala. Ang sahod ng pastor, living by faith. Bakit ang pastor lang ang living by faith? Bakit kayo hindi by living by faith? Ano kayo? Living by? Dapat lahat tayo living by faith. Tama? O di wag na rin kayo magtrabaho. Living by faith pa rin. Walang gano'n. Nabasa ko yung mga comments. Sabi niya, hindi naman umubra yan. Makainin yung pastor. Yung pamilya rin niya, may anak din yan. Yung pinag-aaral rin niya, kailangan niya na mabuhay. Kami sa hindi masasisi, kailangan magtrabaho. Diba? Ganda lang minsan tingnan ng church, may aircon, sarap. Nagmamamanifest yan mga kapatid sa ilan ang gumagawa talaga ng mayroong puso, buhay sa ating Panginoon. See? May kahinaan sa St. Paul. Pero doon sa kahinaan ni St. Paul, mga kapatid, yun yung ginamit ng Diyos para lalo siya makapagpatuloy sa ministry. Church, tandaan nyo lagi yung mga kahinaan ninyo, huwag nyo gawin dahilan nyo para umalis kayo tumatras sa paglilingkod. Ulitin ko ganda nun. Yung iba sa atin, kahinaan niya si sister, nakakasal siya. Kahinaan niya si pastor. Kahinaan niya si ganito. Kahinaan niya ang ganyan. Yun nga dapat ang maging dahilan mo para magpatuloy ka sa Diyos. Nakikita niyo? Kasi kung wala ang Diyos, hindi mo siya mapapagtagumpayan. Di lalo kung manatili sa Lord para mapagtagumpayan yung kahinaan mo. Na umalis ka. Paano ka manalo? Paano ka magtatagumpay? Given lahat tayo may flaws, mga kapatid. Lahat tayo may problema sa buhay. Hindi mas lalo tayong manatili sa paglilingkod. Kasi ang Diyos ang tutulong sa akin para mapagtagumpayan natin yung mga bagay yun. Buhay pa kayo. Buhay pa yung bata. Buhay pa ako. Diba? Saan tayo? Boast in my infirmities, the power of Christ, mirasman me therefore in me. Pleasure. Ano yung mga naging problema niya, mga kapatid? Pleasure in infirmities. Ang ba? Ito, pagka-api. May inapi na ba sa inyo? Nagsisimba kayo? Sa church na ito. Kasi meron ba dito inapi? Pinaka-api, marami. Yung iba wala pang inaapi, gusto nang lumayas. Ewan ko anong utak meron ka.
sa mga pangangailangan. Ang church, pinupuri natin ng Diyos. Pag meron kayong pangangailangan, umaabot, pag may sakit, di ba? Huwag lang yung mga na-scam. Pero kung may mga sakit minsan, maaari, ibibigyan natin. Hindi man natin kaya lahat at gumagawa tayo ng paraan. May inusig na ba habang nagsisimba sa silid? Wala pa. Eto si Pablo, mga kapatid, nakaranas sa maraming pag-uusig. Pero lagi siyang kumapit sa Lord. Yan minsan nakakalungkot eh. Minsan ang problema talaga ng tao, hindi yung problema, kundi yung sarili niya. Dahil ilalagay niya ang sarili niya sa problema. Sa mga pag-uusig, pagdadating, wala pa naman nag-uusig ka. Hindi pa naman tayo nasa bansang North Korea para pigilan tayo sa ating mga paglilingkod. Malayang bansa pa rin tayo, mga kapatid. Malayang malaya. Malaya kami dumaldag habang nagpipitch ang pastor, tama? Malaya kayo minsan kumain, mga panahon dati, di ba? Ito, yung magagalit, ito. Tapos magano, kanya-kanyang bukas. Yung iba, minsan kami, may kakar pa ng buko eh. Minsan kayo makikita ko, nagpa-foundation pa, lips. Ulang na lang, magdala ko ng barbero rito, pagupit ka eh. Habang nagpipitch. Okay, padala tayo dito ng makeup artist. Tapos na, conscious ka sa itsura mo. Wala pang inuusig dito, ha? Baka mamaya yung taga-angan na pinagdadaanan ng natin, yan ang magpabagsak sa iyo. Ayan o, paghihinag peace. Alam mo yung paghihinag peace? Kailangan ka lang ng paghihinag peace. Malalim yan na iyak. Malalim yan na sakit. Malalim yan na pain, emotionally. Yan yung paghihinag peace eh. Meron ba dito? Paghihinag peace na dahil napunta ka sa CFM? Wala pa. Pero kahit pa, mapunta ka sa church, naglilingkod sa Panginoon, at mabuti mo yung bagay na yan, hindi pa rin lisensya para ikaw bumitiw sa iyong pananampalataya. Bagkos, mas kailangan mong manatili dahil kailangan mo ng Diyos para ikaw ay magtagumpay. Yes. Iba sa atin, ilang lang sa buhay, nanayasan ka pa. Wala ka na nayaan ba, nalayas ka pa. Minsan, pigilan niya mga kapatid yung kaampihan. Kaya yung pastor niya na lang ang artista. Tawa ko sa tao, kapatid. Bigyan na natin sa mga artista ang pag-arte, ang mga gawin. Dahil kay Kristo sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Yan. David, pag ako'y mahina, saan ka mahina? Saan ka mahina? Sabihin mo sa Lord, mahina ako Lord, pag nakikita ko siya. Mahina ako Lord. Kapag wala akong pera, mahina ako Lord. Pero sabi ng Lord, pagka magalaga, diyan kita palalakasin. Sana man lang itong mga bagay na naririnig nyo, tumitiin mo ito sa mga puso natin, mga kapatid. Apat lang ang amen. Amen? Sana dito nakikita natin kung kaano pahalaga na kapag dadating ka sa mga mabibigat, sa mga nakakaasar na sitwasyon, nakakasuyak na mga mukha na tao, hindi kahinaan mo yun, gayahin natin sa simple, ikaw kahinaan ko, ngayon, sa iyo lalakas. Saan ako mahina? Ako ay malakas. Ako may inaasar din ako dati, pag nakikita ko yun Linis na yun yung isipan ko. Yung tao, nakikita ko ito, nasisira araw ko Malis ko na, nahalibad para ng mukha ko sa iyo. Ayaw kong kausap, ayaw kong makita. Pero siya ginamit ng Lord para bakit? Para lumakas. Kasi pag napagtagumpayan mo siya, wala nang mas mahirap pa. Nakita niyo yung logic? Logic pa lang yun, ha? Naintindihan niyo? Bakit binubulpi si Pacquiao? Habang bago pa siya bago pa siya lalaban. Kasi alam niya, pagdating niya sa ring, mas matindi dadanasin niya. Bakit matitindi training ng mga sundalo? Kasi pagdating doon sa gera,
magiging dadalasin niya. Eh dahil na-experience siya na, wala na to. Wala na ito. Sino may kasama ko? Nag-uusap kami. Yung isang kapatid natin nagpunta sa ibang bansa. Tapos umalis si Dayan. Naalala ko. Doon sa pinuntahan, saan ba si Dayan? Kuwait? Saan bang bansa siya? Saudi? Saudi? Abu Dhabi? Basta doon sabi niya, malulupit daw talaga mga amoy doon. Mababalasig ng mga amoy. Tapos, nasanay yung ilong niya sa ganong amoy, talagang matindi. Pag uwi niya Pilipinas, naamoy siya, bali wala na sa kanya. Bakit? Kasi sanay yung ilong niya sa mas malulupit na amoy. Kaya yung sabi niya, yung mga putok-putok dito, basta palayan, doon iba ang amoy. Malupit, nanununtok. Pero dahil nasanay na siya, naging normal sa kanya, tinanggap na ng utak niya, mga kapatid, ang ganong katindi. Kaya yung mga naamoy niya dito, alaya. Ganon yung sinasabi sa simpulan nito, mga kapatid. Kung nasanay ka sa kahinaan ko, magpila ka matindi na yun, kasi yun ay kahinaan mo, ha? Napagtagong kayo ng kalakas mo, wala nang mas titindi ka dyan, mga kapatid. Wala na. Nasabihin mo na, wala yan. Sa tindi yan, inahanas ko. Wala yan. Mas malupit din yung dinanas ko eh. Kaya tama sa akin yung St. Paul. Ako'y malakas, ay pagkasan ako mahina, doon ako malakas. Kaya pagdadating sa iyo, native, doon ka ngayon magiging malakas. Kaya pansinin mo, bakit pinadanas ka ng mga galing? Sa akin, may matinding nangyari, mga kapatid. Pero nangyari sa akin, yung naging mababaw na lang sa akin, ang maraming mga katwiran ng buhay. Pag naiisip ko yan, ang problema ko sa akin, hindi. Pero salamat sa Lord. Hindi ko sinasabi sa Kanya. Diba? Alam niyo naman yung nangyari sa amin. Pero wala na. Parang, okay. Doon pala ako patitibayin ng ating Panginoon. Naintindihan niyo? Doon ka pala palalapasin ng ating Panginoon. Namatay papa namin. Okay. Doon mo maintindihan. Ganun pala talaga buhay. Nakita mo, hindi mas lang talaga dito. Nakalakas sa mo na gano'n. Mabibigat yun, mga kapatid. Pero, ano pa? Wala na. So, kung may dadating mabigat, wala na. Kasi nakaranas kayo mabigat. Nakita niyo umakyat doon sa building, sa yung building nila ng Korea, Japan. Yung si ano, kalimutan mo na. Bago niya akyatin yun, mga kapatid, chinek ko kung ano yung mga bundok na inakyat na grabe pala. Mas mahihirap kesa doon. Kaya kung kinakabahan yung mga nanonood, sa kanyang isipan, wala yan, madali lang yan. Bakit? Mas matindi pa rin mga bundok na inakyat niya. Napanood niyo ba yun? Nakalimutan ko sa pangalan ng lalaki ko na Grace. Sino yun? Daniel yata pangalan yun. Basta di ang pangalan. Pero inakyat niya. Tayo, kinakabahan, pinapanood. Nakakatakot. So nakarating siya sa tuktok, alam-alam yung mga tao. Sa Thailand ba? Taiwan? Taiwan. Pero kung tinignan ko yung mga tinakyan ng bundok, mas malulupit, mga kapatid. Bakit? Ala, normal lang sa kanya yun. Church, ganun ang buhay, ganun ang ministry, ganun ang paglilingkod. Yung sinabi ko, yung sinabi ko ni St. Paul, sabi niya, baliwala rin. Bakit? Kasi may mas nauna dyan na matitindi kong dinanas. Ano yung lahat niya ng mga nakaraan? Naranasan ko ang alin. Nakulog sa tubig. Mag-fasting ng puwersa. Ano ba? Itatuan ng mga kakilala. At sabi niya, ito malupit, ito matindi. Minsan nasa loob ka ng church. Sa labas, delikado ang buhay mo. Sa labas, tinatatwa ka. Sa labas, may panganig. Pero sabi niya, may mas matindi dyan. Kasi kahit nasa loob siya ng church, hindi siya nakakatiyak sa kanyang kaligtasan. Kaya sabi ni St. Paul, wala na. Kasi nung nadalas ko yung pinakamatindi, ano kong susunod? Kaya yung pinakamahirap na sitwasyon sa kahinaan ko, doon ako lalong pinalakas ng Lord. Church, this is a wake-up call for all of us. See? Bakit ako madalas sa mga nandito wala kang magulang sa dalawa, tatlo, tatay, nanay, kami. Di ba sa inyo may mga magulang pa? Dahil hindi nyo alam pagkaramdam pag buti ako, matanda na.
Kaya ito na ako eh. Sikat ka. Ilang taon sikat ka? 16. Kailangan niyo mag-16 kasi 32 ako. Ano ba kaya ng bigat ka? Mabigat. Nakita ko mga post na. Sila pupunta pa sa simenteryo. Doon sila minsan kumakain. Doon sila, hindi pa ako nakakabalik. Naintindihan ko sila bakit. Kasi bata pa siya na wala din mabuhay ng tatay namin. Bigat yun. Ako nga, hindi ko alam. Hindi ko mawala ako, mga kapatid. Hindi ko alam kung handa na kung makulaw na ito eh. Pag nakaliigin, hindi ko alam ha. Mahirap yun. Pero kung makakalitulog ng Diyos yun, I don't know. Baka doon siya naman subukin. Church, tandaan nyo lagi kung bakit may magbibigat sa amin para makita namin. Nandiyan sa mga kahinaan na yan, yan mas maganda nakakakilos sa Diyos mga kapatid. Diyan ka kayo palalapasin ng ating Panginoon. Balik, tandaan mo ha, 11 na tayo sa susunod. Ang ikaw pa rin na. Sige na kayo. Nasa ba sige? Pasok. Gabi na. Please, kailangan ka ba ng gantong oras? Sign of the Apostles with love for the church na tayo next week. Next week. 11. Okay din? Para matapos natin ito next week. Nakadalawa tayo, vision of St. Paul, doon sa paradise na second mga kapatid, how important the Lord in the flesh. Kaya din malalaman, importante talaga ang Lord in the flesh. Hindi yan basta-basta. Kaya pasalamat tayo minsan, meron tayong Lord sa flesh. Okay? Kaya ngayon, pag nagdumating sa inyo, bigat, kapala, hirap, nakakasar ng mukha, ano pa ba? Dengit, isang kawalan, isang mga sorpresang pagkatake ng kaaway, given na po yan sa last days, huwag na po kayo magtaka. Huwag na kayo magtaka. Susurpresahin tayo ng mga pagsubok at problema, huwag kayo na magtaka. Handa ka na lang ng pasalamat sa Diyos. Ako, hindi ko alam kung ano susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung sino susunod na akin sa church. Ako hindi na nagtataka pag nagpapaalam eh. Sige, paalam kayo. Sabi ko nga sa inyo, paalam kayo, wag sa ako, sa Diyos kayo magpaalam. Una-una, hindi ako naglagay sa inyo dito. Diyos ang naglagay sa inyo dito. Sa Kanya ka magpaalam. Tapos, anong hindi, kumayag siya o hindi. Yun na lang. Naalala niyo last week pa rin lesson natin. Sabi ni St. Paul, sa dami niya mga ginagawa, iniisip, isa pang mga alalahanin niya ang simbahan ng church. Sa dami kong ginagawa ngayon dahil meron akong trabaho, isa sa pinaka-alalahanin ko pa ang church. Listen, hindi tayo magtatapos. Sana yung mga matatagal ay makakatuwang na natin, isa nakakalungkot pa, sila pa ang magiging pabigat. Yun yung problema ni St. Paul eh. Kung sino pa yung tumatagal na dapat tumulong sa kanya, yung paminsan na nagiging problema, mas mabigat na problema yung pero ang gagawin niya, mag-pray, manatili pa rin sa paglilipod, mangalan pa rin, na huwag kayong bibito. It's your choice, mga kapatid. Choice mo pa rin. Ito ko may naiintindihan, hindi paramihan talaga, patibayan talaga sa kastis, mga kapatid. Patibayan ng pananampalataya. Hindi lang sa atin ang ganito, maraming simbahan ang makikita. Yung iba mga kapatid, pag nag-isot, nalipat sa iba. Akala niya walang nag-isot at doon, nag-isot, nalipat ulit sa iba. Magtayo ka na lang na simbahan. Ikaw at sa sarili mo, dalawa kayo. At least, pag nag-isot ka pa sa sarili mo ng problema. Mahina pa. Dahil hindi natin, hindi ko sila kumisito. Dahil sa verse 1. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Parang tawa niyo na nagugutom na ako. Ako na maghapon, kahit ako sa school. Kinasagupa mo ang ilang mga kabataan. Masakit sa ulo minsan, pero masaya. At least, kada pasok ko, may pera. Okay ba yun? Kahit sumasakit ulo sa kabila, may sahod. May isa sa ministry, masakit na ulo mo, ikaw pa magpapasakit.
din sa paglilingkod. Pastor ako. Binigay kayo ng Lord ng alagaan. I hope magpaalaga kayo mga kapatid. Pagdating ng araw, matutuloy naman kayong mga alaga. Walang mong alagaan sa sarili mo. Sana mo yung pangako mo. Huwag mo gayahin yung isang pastor, kahit ano mangyari, hindi ka tayo iwan. Huwag mo gayahin yun. Sabihin mo na lang, Lord, ipukumit ko ang buhay ko sa iyo. Kaya kayo nga rin. Okay na lang. Sabihin mo, Lord, ipukumit ko ang buhay ko sa iyo. Doon na lang, yun na lang. Wala ko hihilingin sa iyo. Basta makita lang ka sa langit, okay na ako. Ay naman, hindi ka nag-amen. Ano gusto mo, impyerno? Okay na. Nagets na yung preaching? Tinawag ka na. Amen. Sabi, amen. Ito pangalan mo. Tuturuan kita para matutunan dito sa pulpit, ha? Pag ako namatay, wala susunod, hindi ikaw. Gusto ko si Ace. O, hindi ko pwede. Ikaw muna kasi ikaw nang kasunod. Wala ka naman kapatid. Kaya magtsatsaga ka talaga. Okay? Tuturuan mo. Share. Ano mo muna? Hindi yung dito. Pray po tayo. Panginoon, pinupuli po namin Lord sa Pagdito Lord at maraming salamat po sa aming Lord at sa lesson na tinutulong po sa aming linggo po Lord. Maraming salamat sa buhay ng mga apostol Lord na nabuhay namin Lord. Magiging gabay po ito ngayon sa amin sa pang-araw-araw namin Lord at sa mga pagsubok na nangyayari sa amin Lord. Hingin po ako ng tawag Lord sa mga nagagawa po namin mga kasalanan Lord, sa mga challenge na hindi namin na pagtatagumpayan minsan, at sa mga pagsuway po namin sa inyo Lord. Dito po kami Lord para purihin ka Lord, and maraming salamat Lord sa lahat. And ingatan niyo po kami sa pag-uwi Panginoon. Yun na po, Jesus name, Amen.